Napakagandang awitin, no? Habang kinakanta mo, ano ang reflection mo sa kantang to? One of the testimonies po ng song na yon, may dumating po sa pagkakataong na-record na po kasi yung song. Ganon din po yung sitwasyon, gusto niya na magpakamatay. Pero the moment she heard that song, nagkaroon po siya ng strength from God. Kaya yung reflection ko po dun sa song, every time I have this down moments, maliban kay God, of course, it's really my mom, Siya po yung nag-compose ng song eh. Kaya mas malaking impact siya sa akin. Na kung kinaya ng mga magulang ko, I believe God is going to give me the strength din para maka-breakthrough din po ako. So, yung reflection is, He is our strength. He is the source of everything. Kaya, yun po. It's really Him. Okay. O ito, tulad ng mga itinatanong ko sa mga nagiging panauhin ko, halimbawa kaharap mo ang Diyos ngayon, ano ang nais mong sabihin sa Kanya? Naiiyak ako. Kasi, kapag kaharap mo na yung Creator mo, parang magiging speechless ka na eh. He knows everything about you. And dadating po sa point na, sorry po. Darating sa point na, Lord, parang yayakap ka na lang kay God eh. Cannot say anything. Like, speechless ka na. You are in awe. Ngayon pa lang na nai-imagine natin, nakaharap natin yung Creator natin, parang nakaka-amaze na, or nakaka-tremble na, parang hindi ka makakatayo ng diretsyo because that's your Creator. Pero kung haharap ako kay God, I would just say, thank you for loving someone like me. Thank you kasi I don't deserve your love. I'm a sinful man. But you still gave me that grace, the salvation, the love. You died on the cross just to save me. I just want to say thank you po. Yun po. Okay. So, sa pagiging emosyonal, lahat naman tayo, no? Kapag kaharap tayo ng Diyos, syempre, puno ng pagpapasalamat, no? Sa kabila ng mga, sabi nga, kahit sa kabila na ng pagiging malupit ng mundo, yung pagmamahal niya pa rin, no? Ang nagbibigay liwanag sa atin. Jet, ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo na minulat ka sa isang pananampalataya na kakaiba man sa mga kakasabayan mong mga bata noon, na naiiba ang pamumuhay, ikaw ay nandun ka na sa pagbibigay, pagpupugay sa Diyos. Ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo? I praise God for the lives of my parents, kay daddy at kay mommy. Papasalamat po ako sa kanila dahil kahit dumating sa point na naging black sheep ako ng family. Kasi parang sa tatlong magkakapatid, ako talaga yung pinakamakulit. Dumating sa point na naging feeling ko rebellious ako. Kahit na lumaki kami sa church. Kasi ganun di ba? Parang kailangan pag lumaki ka sa church, halos perfect person ka. Perfect kid, ganyan. Pero, I praise God for the lives of my parents kasi hindi sila huminto sa pananampalataya nila, una sa belief nila, sa faith nila kay God, at kung paano nila ako ini-encourage to serve God. Hindi sila tumitigil ipa-realize or ipaalala kung sino ako. If you would only know my testimony ever since po, simula baby ako, you will also be amazed on how God called me as well. Dahil nasa tiyan pa lang ako ng mommy ko. Wala silang pera, tawag nito, yung, what's that? Yung makikita mo yung gender,
Ultrasound. ultrasound. Wala po silang pang pa-ultrasound, wala po silang pang check-up monthly dahil nga because of their kakayahan. Pero pinakita na po ako ni God sa panaginip nila. It sounds strange sa iba, pero kung ano yung itsura ko, kung ano yung kilay, ilong, mata, mouth, ganyan, even yung gender, kaya po Jedediah yung pangalan ko. Nag-confirm po sa mami ko. Una na panaginipan ng daddy ko. Nag-confirm sa mami ko. Kung bakit Jedediah? Actually, pang lalaki po yung Jedediah eh. Pero because of the meaning of it, it's actually beloved of Jehovah. Pinakamamahal ng Diyos. Because of course, hindi naman lahat ng mga babies mapapanaginipan yung same exact itsura, gender. It's really amazing kung paano ako pinalaki ng Panginoon. Pinapakita ako sa panaginip ng daddy ko. Kapag may mga pwedeng mangyaring masama, binibigyan niya ako ng warning through my dad's dream or through other person na malapit sa amin na dream, na magiging warning sa akin to na kung ito hindi mo gagawin, kung ito ititigil mo, ito yung mangyayari sa'yo. Kapag tinuloy mo, ito yung mangyayari sa'yo. So, yan po yung isa sa mga guidance ko.